Sa loob ng isang marangyang mansyon, unti-unting nadiskubre ni Javier ang madilim na katotohanan sa likod ng perpektong mukha ng kanyang asawang si Isabela sa pamamagitan ng isang lihim na video na yumanig sa kanyang mundo. Habang tahimik na nasasaktan ang maliit niyang anak na si Lia, nagising ang isang amang handang wasakin ang ilusyon ng perpektong pamilya. Hanggang saan siya lalaban para iligtas ang anak? At handa ba siyang talikuran ang lahat para sa tunay na kaligayahan? Ang marahang ugong ng makinang Mercedes ang tanging maririnig habang dahan-dahang bumubukas ang matataas na itim na tarangkahan ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Para kay Javier Santos, ito ang tunog ng pag-uwi, ang tunog ng kapayapaan matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw ng mga meeting at negosasyon. Sa pagpasok ng sasakyan sa malawak na driveway, natanaw niya agad ang mainit na liwanag mula sa mga bintana ng kanilang tahanan. Isang tahanan na hindi niya akalaing muli niyang mabubuo matapos ang pagpanaw ng kanyang unang asawa. Ngunit dumating si Isabela. Si Isabela na parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Binuo ang kanyang nasirang mundo at pinuno ng kulay ang kanyang buhay na dating kulay abo. Pinatay niya ang makina at huminga ng malalim. Inaamoy ang halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin na personal na inaalagaan ni Isabela. Sa bawat sulok ng lugar na ito, naroon ang kanyang haplos, naroon ang kanyang perpektong panlasa. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan, bumungad sa kanya ang nakabibighaning figura nito. Nakatayo sa may engrandeng pinto. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang malaporselanang kutis. Ang mahaba at itim niyang buhok ay nakalugay, bahagyang nililipad ng mahinang hangin ng gabi. "Welcome home, mahal!" Bati ni Isabela. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng musika. Sinalubong siya ni Javier ng isang yakap at isang mainit na halik sa mga labi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Lahat ay nasa kanya na. Isang matagumpay na karera, isang napakagandang asawa, at isang tahanang laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Javier habang magkahawak kamay silang pumasok sa loob. "Everything was perfect as always," sagot ni Isabela ngumiti. "Si Lia, she learned a new piece on the piano today. She's so excited to show you." Ang puso ni Javier ay napuno ng galak. Si Lia, ang kanyang munting prinsesa, ang kanyang nag-iisang anak. Ang hapunan ay inihanda sa kanilang mahabang lamesa na gawa sa mahogany sa ilalim ng isang kumikinang na chandelier. Kumpleto ang lahat, ang mga kubyertos na pilak, ang mga babasaging kupita, at ang mga pagkaing tila inihanda sa isang mamahaling restaurant. Si Isabela ang namahala sa lahat. Sa gitna nila, nakaupo si Lia sa kanyang mataas na upuan. Ang 4 na taong gulang na bata ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Nakasuot siya ng isang magandang bestida na kapareho ng kulay sa suot ng kanyang madrasta. "Show, Papa, what you learned today, baby," sabi ni Isabela sa malambing na tono. Tumingin si Lia kay Javier, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis itong nawala. Tila may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Go on, anak," pag-iengganyo ni Javier. Tumango si Lia at sinimulang ikwento ang tungkol sa bagong piyesa sa piano. Habang nagsasalita ang bata, kinuha ni Isabela ang tinidor mula sa kamay ni Lia at marahang inayos ang pagkakahawak dito. "This is the proper way, remember? Graceful hands, darling. Always graceful." Para kay Javier, iyon ay isang normal na pagtutuwid ng isang mapagmahal na ina. Isang ina na nais lamang ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Ngumiti siya, nagpapasalamat sa dedikasyon ni Isabela. Ngunit pagkatapos noon, tila mas lalong natahimik si Lia. Maingat ang bawat galaw, bawat subo. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pagsunod sa mga itinurong tuntunin sa kanya.
At bigla, nang subukan niyang abutin ang baso ng tubig, sumabit ang kanyang maliit na braso sa hawakan ng tinidor. Sa isang iglap, nahulog ito sa sahig na gawa sa marmol. Lumikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa perpektong katahimikan ng kanilang hapagkainan. Klang! Natigilan si Leah. Ang mumunting mga kamay ay nanigas sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata, malalaki at bilog, ay agad na napako sa mukha ni Isabela, puno ng isang takot na hindi nababagay sa isang 4 na taong gulang na bata. Nanginginig ang kanyang ibabang labi. Bago pa man makapagsalita si Javier para sabihing ayos lang ang lahat, naunahan na siya ng malumanay na boses ni Isabela. "Oh darling, it's just a fork," sabi nito. Isang perpektong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Javier. "Kids will be kids, mahal." Ang nangiting iyon, gayunpaman, ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang ibaling niya ang tingin nito kay Leah. Sa isang iglap na hindi nakita ni Javier, isang matalim at malamig na sulyap ang ipinukol nito sa bata. Isang babala na mas malakas pa sa anumang sigaw. Pagkatapos ay muli itong ngumiti. Isang nangiting pampubliko. "It happens, darling. We just need to be more careful next time, right?" Napahanga si Javier sa kahinahunan ng asawa. Kung siya ang nasa sitwasyon, marahil ay may bahagya siyang pagkadismaya. Ngunit si Isabela, palaging mahinahon, palaging perpekto, tunay ngang isang biyaya. Bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na lumapit si Yaya Nena mula sa gilid ng kusina. Halos kumaripas ito ng takbo para pulutin ang nahulog na tinidor. Yumuko ito, iniiwasan ng tingin ni Isabela, at pabulong na humingi ng paumanhin bago mabilis na bumalik sa kusina. Napansin ni Javier ang bahagyang panginginig sa mga kamay ng matandang kasambahay, ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Marahil ay natatakot lamang itong mapagalitan. Nagpatuloy ang hapunan, ngunit ang kaninang bahagyang sigla sa mga mata ni Leah ay tuluyan ng naglaho. Halos hindi na niya ginalaw ang kanyang pagkain. Nanatili siyang tahimik, ang mga mata ay nakayuko sa kanyang plato, tila takot na gumawa ng isa pang pagkakamali. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sila sa kanilang malambot na kama, hinalikan ni Javier ang kanyang asawa. Ang samyo ng mamahaling pabango nito ay tila isang pampakalma sa kanyang pagod na isip. "Tahimik si Leah kanina," sabi niya. Humarap si Isabela sa kanya. Ang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng ilaw mula sa lampshade. "She's probably just tired from her piano lessons. She tries so hard to make us proud." Hinaplos nito ang kanyang pisngi. "Huwag kang mag-alala, mahal. I'm taking good care of her." Naniwala si Javier. Walang dahilan para hindi maniwala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Panatag. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising si Javier dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Isabela at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo patungong kusina, napadaan siya sa silid ni Leah. Bahagyang nakaawang ang pinto. May isang manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa loob. Akala niya'y gising pa ang bata. Ngunit nang sumilip siya, nakita niya ang anino ni Isabela na nakatayo sa tabi ng kama ni Leah. Nakatalikod ito sa kanya. Akala niya ay inaayos lamang nito ang kumot ng bata. Ngunit may narinig siyang isang bulong, isang boses na hindi niya halos nakilala. Walang anumang lambing, walang init, malamig at matigas. Hindi na mauulit, maliwanag. Ang mga salitang yon ay tila mga patak ng yelo sa gitna ng katahimikan. Saglit na natigilan si Javier. Tila hindi yon ang boses ng kanyang asawa. Marahil ay nananaginip lamang siya o dala ng antok. Marahan niyang isinara ang pinto. Pilit na iwinawaksi ang narinig. Bumalik siya sa kanilang silid. Sa tabi ng kanyang natutulog na asawa, hindi alam na ang perpektong larawan na kanyang iniingatan ay nagsisimula nang magkaroon ng unang lamat.
Para kay Nena, ang mansyon sa Forbes Park ay may dalawang kaluluwa. Ang una ay ang kaluluwa ng nakaraan, puno ng malamyos na musika mula sa lumang plaka ni Sir Javier, ng amoy ng bagong lutong tinapay na paborito ng yumaong si Ma'am Althea, at ng mataginting na halakhak ng munting si Lia na malayang naglalaro sa hardin. Iyon ang mga araw na ang tahanan ay tunay na isang tahanan. Ang pangalawa ay ang kaluluwa ng kasalukuyan, isang kaluluwang malamig, tahimik at perpekto, masyadong perpekto. Mula nang dumating si Isabela, ang bawat bagay ay nasa tamang lugar, ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan. Ngunit ang init at saya ay tila dahan-dahang nawala, pinalitan ng isang hindi nakikitang tensyon na palaging naroon, nag-aabang. Hawak ang basahan, pinupunasan ni Yaya Nena ang isang mamahaling plorera sa pasilyo nang marinig niya ang mga unang nota mula sa piano room. Hindi ito ang masayang tunog ng isang batang nag-eensayo. Ito ay tunog ng pag-aalinlangan ng mga daliring nanginginig. Bawat maling nota ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. Napapikit si Yaya Nena. Naalala niya kung paano kantahan ni Ma'am Althea si Lia para matulog. Ang boses nito'y puno ng pagmamahal, hindi ng paghahangad ng perpeksyon. Ngayon, ang musika sa bahay na ito ay naging isang obligasyon, isang pasakit. Ting, tong. Mali na naman. Kasunod ng maling nota ay ang matigas na boses ni Isabela mula sa loob ng silid. Again, Lia, from the top. Your fingers are lazy, stiff. Ulitin mo. Narinig ni Yaya Nena ang mahinang paghikbi ng bata. Ang puso ng matanda ay tila pinipiga. Gusto niyang pumasok, yakapin ang kanyang alaga, at sabihing, "Tama na, iha. Maglaro ka na lang." Ngunit sino ba naman siya? Isa lamang siyang kasambahay na ang tanging magagawa ay manatili sa labas. Nakikinig habang dinudurog ang puso ng batang minahal niya na parang sariling apo. Ilang minuto pa ng paulit-ulit na pag-eensayo at pagtutuwid ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang piano. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Lia. Ang mga mata ay namumugto at ang mga balikat ay nakakrus. Hindi ito tumingin kay Yaya Nena. Nagtuloy-tuloy ito sa kanyang silid. Sumunod na lumabas si Isabela. Ang muka ay kalmado na, tila walang nangyari. Ngumiti pa ito kay Yaya Nena. She needs discipline, Yaya. Talent is nothing without discipline. Tumango lamang ang matanda, hindi makaimik. Pagdating ng tanghalian, ipinaghahanda ni Yaya Nena ang pagkain ni Lia. Inilagay niya ang paborito nitong adobo na may dagdag na sabaw at isang maliit na bundok ng kanin. Alam niyang ito ang magpapasaya sa bata matapos ang mahirap na umaga. Pero bago pa man niya madala ang plato sa hapag, pumasok si Isabela sa kusina. Suot ang kanyang pang-ehersisyong damit. Isang bote ng tubig ang hawak. Tiningnan nito ang plato ni Lia. Kumunot ang noo nito. Yaya, ano ba yan? Tanong nito sa malamig na tono. Itinuro nito ang kanin. Bawasan mo ang kanin. Magiging mataba siya. A pretty girl should always watch her figure. Pero ma'am, paborito po ito ni Lia. Mahinang katwiran ni Yaya Nena. At saka, bata pa po siya. Kailangan niya ng lakas. Tumingin si Isabela kay Yaya Nena. Ang mga mata ay nanlilisik. Ako ba ang ina o ikaw? Do as I say. Walang nagawa si Yaya Nena, kundi kunin ang kutsara at bawasan ng kanin hanggang sa halos isang kutsara na lang ang matira. Ang dating masaganang plato ay naging isang malungkot na tanawin. Habang nakatalikod si Yaya Nena, nagpatuloy si Isabela sa pagsasalita. Ang boses ay tila kaswal ngunit may bigat. You know, Yaya, I was just browsing online. Ang dami-daming naghahanap ng trabaho ngayon. Maraming mas bata at mas masipag. It's so easy to replace people who aren't cooperative.
Tumagos ang bawat salita sa puso ni Yaya Nena na parang mga karayom. Ito na yon, ang babala. Isang malinaw na mensahe. Manahimik ka kung ayaw mong mawalan ng trabaho, kung ayaw mong mapalayo kay Leah. Nilunok niya ang kanyang mga salita at ang kanyang takot. Nang hapong yon, mas maagang umuwi si Sir Javier. Isang sorpresa. Puno ng pag-asa ang puso ni Yaya Nena. Sana makita niya, sana mapansin niya. At nakita nga niya. Pagpasok ni Javier sa sala, natigilan siya sa kanyang nakita. Si Leah, ang kanyang munting prinsesa, ay nakatayo sa isang sulok, nakaharap sa puting pader. Hindi ito gumagalaw. Ang mumunting mga kamay ay nasa likod. Leah, anong ginagawa mo dyan? Nag-aalalang tanong ni Javier. Mula sa itaas, sa may hagdanan, bumaba si Isabela. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Mahal, you're home early. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Bella, bakit nakaganon si Leah? Tanong ni Javier. Ang boses ay hindi maitago ang pagkalito at bahagyang inis. Hinawakan ni Isabela ang kanyang braso. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. It's a time out, mahal. Isang positive discipline technique na nabasa ko sa isang parenting book. She broke a vase sa kanyang playroom. Instead of shouting, we teach them to reflect on their actions quietly. It's much more effective. Tumingin si Javier mula sa kanyang perpektong asawa patungo sa kanyang malungkot na anak. Ang paliwanag ni Isabela ay tila makatwiran, moderno, tama. Ngunit hindi nito maalis ang kirot sa kanyang puso habang tinitingnan ang anyo ng kanyang anak na tila isang munting bilanggo sa sarili nilang tahanan. Okay, sabi niya sa wakas, kahit na may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat. Pinili niyang maniwala sa paliwanag. Pinili niyang magtiwala. Mula sa gilid ng sala, tahimik na nagmamasid si Yaya Nena. Hawak ang isang basahan na hindi niya namalayang kanina pa pala niya mahigpit na kinukuyom. Ang pag-asang kanina'y sumibol sa kanyang dibdib ay muling namatay. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na si Sir Javier, sa kabila ng pagmamahal sa anak, ay bulag. Bulag sa perpektong maskara ng babaeng pinakasalan niya. At si Yaya Nena, kasama ng kanyang alaga, ay parehong bilanggo sa loob ng perpektong bahay na iyon. Lumipas ang ilang araw, ngunit ang imahe ni Leah na nakaharap sa pader ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Javier. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginagawa ni Isabela, na iyon ay para sa ikabubuti ng bata. Ngunit sa tuwing uuwi siya mula sa opisina, isang bigat ang sumasalubong sa kanya. Ang dating masayang sigla ng kanyang anak ay napalitan ng isang maingat na katahimikan. Si Leah ay gumagalaw na parang isang manika. Laging naghihintay ng susunod na utos, laging sumusuulyap kay Isabela para sa pagsang-ayon. Isang gabi, habang nasa kanyang study, hindi siya makapag-focus sa mga dokumentong nasa harap niya. Ang mga numero at letra ay lumalabo. Ang tanging nakikita niya ay ang malungkot na mga mata ng kanyang anak. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang picture frame. Larawan yon ni Leah noong ito'y 3 taong gulang pa lamang. 1 taon bago dumating si Isabela sa kanilang buhay. Sa larawan, malapad ang ngiti ni Leah. May mantsa ng tsokolate sa gilid ng kanyang bibig at ang mga mata nito'y kumikinang sa purong kaligayahan. Hawak nito ang isang bulaklak na pinitas mula sa hardin. Ang damit ay may bahid ng lupa. Malaya, masaya, walang pakialam sa mundo. Ikinumpara niya iyon sa Leah ngayon. Laging malinis, laging maayos ang buhok, ngunit ang kislap sa mga mata ay wala na. Isang kirot ng pagkakasala ang tumusok sa kanyang puso. Masyado na ba siyang naging abala sa trabaho? Masyado na ba siyang umasa kay Isabela para sa lahat? Naging isa na ba siyang ama na nagbibigay ng lahat ng material na bagay, ngunit nabigong ibigay
Ang pinakamahalaga, ang kanyang oras at atensyon. Isinara niya ang kanyang mga mata. Malapit na ang ikalimang kaarawan ni Leah. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na espesyal. Isang bagay na magpapaalala sa kanyang anak at marahil sa kanyang sarili ng dating saya na nawala. Doon pumasok ang ideya. Isang video, isang koleksyon ng mga masasayang sandali, mga candid moments, mga halakhak na hindi pilit, mga ngiting totoo. Gusto niyang i-capture ang Leah na alam niyang naroon pa rin sa ilalim ng disiplinadong imahe na hinuhubog ni Isabela. Gusto niyang ipakita sa lahat sa araw ng kanyang kaarawan, lalo na kay Isabela, na si Leah ay pinakamasaya kapag siya ay malaya. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Best Hidden Camera for Home, Spy Camera Small, Nanny Cam Disguised. Sa loob ng ilang minuto, nakahanap siya ng perpektong device, isang maliit na digital alarm clock. Moderno ang disenyo nito, bagay na bagay, sa palamuti ng playroom ni Leah. Walang sino man ang mag-iisip na sa likod ng digital na numero nito ay may isang high-definition na lente na kayang i-record ang lahat. Agad niya itong in-order, pinili ang express delivery. Kinabukasan, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng abiso na ang pakete ay naihatid na. Maghapon siyang hindi mapakali, sabik na maisakatuparan ng kanyang plano. Kinagabihan, sinabi niya kay Isabela na mayroon siyang isang mahalagang late-night meeting. "Don't wait up for me, mahal," sabi niya habang hinahalikan ito sa noo. Isang kasinungalingan, ngunit para ito sa isang mabuting dahilan. O iyon ang akala niya. Nagpunta siya sa isang coffee shop malapit sa kanilang bahay at naghintay. Hinintay niyang tumawag si Isabela para sabihing matutulog na ito. At nang dumating ang tawag na yon, nagmadali siyang umuwi. Ang buong bahay ay tahimik. Dahan-dahan siyang pumasok, hinubad ang kanyang sapatos para hindi lumikha ng anumang ingay. Dala ang maliit na kahon, umakyat siya sa ikalawang palapag at pumasok sa playroom ni Leah. Ang silid ay nasa perpektong ayos. Ang mga manika ay nakaupo ng tuwid sa isang estante. Ang mga libro ay nakaayos ayon sa kulay. Maging ang mga Crayola ay nakahanay ng tama sa loob ng kahon. Napabuntong hininga si Javier. Maging ang lugar ng kaligayahan ay naging isang lugar ng mahigpit na kaayusan. Inalis niya sa kahon ang alarm clock camera at maingat itong inilagay sa isang estante na may magandang anggulo sa buong silid. Ikinonekta niya ito sa wifi ng bahay at sinetap gamit ang kanyang telepono. Sa loob ng ilang minuto, isang live feed ng tahimik na playroom ang lumabas sa screen ng kanyang cellphone. Perpekto. Bago umalis, lumapit siya sa silid ng kanyang anak at marahang binuksan ang pinto. Si Leah ay mahimbing na natutulog, ang kanyang mukha ay payapa. Sa kanyang pagtulog, nawawala ang lahat ng takot at pag-iingat. Sa kanyang pagtulog, siya pa rin ang kanyang munting prinsesa. Lumuhod si Javier sa tabi ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Isang pangako ang namutawi sa kanyang isipan. "Babalik natin ang saya, anak." Pangako ni Papa. Hinalikan niya ito sa noo. "Para sa iyo ito, anak. Ipapakita ko sa lahat kung gaano kakasaya." Isinara niya ang pinto at bumaba. Hindi niya alam na sa pag-alis niya sa playroom, ang maliit na pulang ilaw ng kamera ay kumurap ng isang beses bago tuluyang namatay. Senyales na ito'y nagsimula ng mag-record. Nagsimula ng mag-record ang isang regalong puno ng pagmamahal. Isang regalo na hindi niya namamalayan ay hindi magiging isang testamento ng kaligayahan, kundi isang tahimik na saksi sa isang bangungot na malapit ng mabunyag. Para kay Leah, may dalawang Mama Isabela. Ang una ay ang Mama Isabela kapag nasa paligid si Papa Javier. Ang Mama Isabela na ito ay laging nakangiti. Ang kanyang boses ay malambing, parang kanta. Hinahaplos niya ang buhok ni Leah at tinatawag siyang darling at prinsesa. Ito ang Mama Isabela na gusto ni Leah.
Ito ang Mama Isabela na buong puso niyang sinusubukang pasayahin. Ang pangalawa ay ang Mama Isabela kapag silang dalawa na lang. Ang Mama Isabela na ito ay hindi ngumingiti. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang dalawang piraso ng bubog. Ang kanyang boses ay malamig, parang yelo, at hindi siya tinatawag na prinsesa. Ngayong umaga, sa loob ng playroom ang kasama niya ay ang pangalawang Mama Isabela. Nasa sahig si Lia, masayang kinakausap ang kanyang paboritong manika, si Princess Mimi. Suot ni Princess Mimi ang isang magandang kulay rosas na bestida. Kagabi, bago matulog, palihim siyang pumitas ng maliliit na bulaklak sa hardin at ginawa itong isang maliit na kwintas para sa kanyang manika. Tingnan mo, Mimi, bulong ni Lia sa kanyang laruan. Para kang tunay na prinsesa ngayon. Mas maganda ka pa kay Mama Isabela. Niyakap niya ang manika, ngunit sa kanyang pag-angat ng tingin, natigilan siya. Nakatayo sa may pinto si Isabela, nakakrus ang mga braso, ang mukha ay walang anumang emosyon. Hindi alam ni Lia kung gaano na ito katagal na nakatayo roon. Anong ginagawa mo? Tanong ni Isabela sa boses na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Nanginginig na itinaas ni Lia ang manika. Naglalaro lang po kay Princess Mimi. Lumapit si Isabela. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapalamig sa buong silid. Tumingin ito sa manika, partikular sa kwintas na gawa sa mga bulaklak. Saan galing yan? Sa hardin po. Sagot ni Lia, ang boses ay halos hangin na lang. Para po maging maganda si Mimi. Kinuha ni Isabela ang manika mula sa kamay ni Lia. Tinitigan nito ang kwintas na parang isang nakakadiring bagay. Pagkatapos, walang babala. Pinitas nito iyon. Isa-isang nalaglag ang mga talulot ng bulaklak sa sahig. Tinapon niya ang natitirang tangkay sa basurahan. Dumi lang yan, sabi ni Isabela. Ang boses ay matigas. Ang isang prinsesa ay malinis at elegante. Hindi magulo. Hindi madungis. Tandaan mo iyan. Naramdaman ni Lia ang paninikip sa kanyang dibdib. Isang mainit na likido ang namumuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi iyon dumi, na maganda iyon. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag umiyak siya, mas lalo lang magagalit si Mama Isabela. Sabi nito, ang pag-iyak ay para sa mga mahihina at talunan. Ayaw niyang maging talunan. Umupo ka sa silya. Utos ni Isabela, itinuturo ang isang maliit na upuan sa gitna ng silid. At huwag kang gagalaw. Mag-isip ka. Isipin mo kung bakit mali ang ginawa mo. Sumunod si Lia. Iniwan niya si Princess Mimi na nakahandusay sa sahig. Umupo siya sa upuan. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at tumingin ng diretso sa puting pader. Ito ang thinking time. Ngunit sa bawat thinking time, wala siyang ibang maisip kundi ang takot. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali. Ang alam lang niya, nagagalit si Mama Isabela at kasalanan niya iyon. Laging kasalanan niya. Lumipas ang mga minuto na parang walang katapusang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtipa ni Isabela sa cellphone nito at ang marahang ugong ng aircon. Gusto na niyang tumayo. Gusto na niyang mag-unat. Gusto niyang pulutin si Princess Mimi. Maya-maya, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa labas, ang ugong ng sasakyan ni Papa Javier na paparating sa driveway. Pag-asa. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Si Papa! Kapag nandyan si Papa, nagiging mabait si Mama Isabela. Nagiging ang una siyang mama. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang malakas at masayang boses ni Papa. Mahal, I'm home! Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Papa, nandito po ako. Gusto niyang takbuhin ang hagdanan at salubungin ang kanyang ama ng isang mahigpit na yakap. Ngunit hindi siya makagalaw.
Tila may nak-invisible na lubid na nakatali sa kanya sa upuang iyon. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Bulong ni Isabela bago ito mabilis na lumabas ng silid. Narinig niya ang agarang pagbabago sa boses nito nang salubungin si Javier. Bigla itong naging masaya at puno ng lambing. Welcome home, mahal. Ang aga mo yata. Naiwan si Lia sa tahimik na silid, nakikinig sa masayang pag-uusap ng kanyang mga magulang sa labas. Naririnig niya ang kanilang mga yapak na papalapit sa silid. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto. Pumasok si Papa Javier. Ang mukha ay pununo ng pagmamahal. Sa likod nito ay si Mama Isabela. Ang mukha ay puno ng isang nangiting perpekto. Bakit ang tahimik ng prinsesa ko? Tanong ni Papa. Lumuhod ito sa harap niya at tinitigan siya ng kanyang mga matang laging nangungusap ng kabaitan. Hindi makasagot si Lia. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay yumakap ng mahigpit sa leeg ng kanyang ama. Doon, sa mainit na yakap ni Papa Javier, naramdaman niya ang kaligtasan. At sa kaligtasang yon, hindi na niya napigilan ang mga luha na kanina pa niya tinitiis. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang pakiramdam ng ginhawa na halos kasing sakit din ng lungkot. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng ama. Hinahayaan ang mga hikbi na yugyugin ang kanyang munting katawan. Shh! Okay lang anak. Nandito na si Papa. Bulong ni Javier habang marahan nitong hinahaplos ang kanyang likod. Ramdam ni Lia ang pag-aalala sa bawat haplos at sa tono ng boses nito. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa likod ng kanyang ama. Nakita niya si Mama Isabela na nakatayo pa rin doon, nakatingin sa kanila. Ang nangiti nito ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay hindi. Ang mga mata nito ay malamig at matalim at tila nagsasabing, "Humanda ka sa akin mamaya." Agad na pinunasan ni Lia ang kanyang mga luha at humiwalay sa pagkakayakap sa ama. Yumuko siya, tila nahihiya. Pagod lang siguro siya, sabi ni Isabela sa malambing na boses, lumalapit sa kanila. We had a very productive day. Right, darling? Lumuhod si Isabela sa tabi ni Javier at hinaplos ang ulo ni Lia. Ang haplos na yon, na para sa kanyang ama ay isang tanda ng pagmamahal, ay naramdaman ni Lia bilang isang malamig na pangako. Isang pangako ng isa pang thinking time bukas. Ang mga pagtitipon sa lipunan ay ang kaharian ni Isabela. Sa loob ng malawak na hardin ng mansyon ng isang kasosyo sa negosyo sa Dasmariñas Village, si Isabela ay parang isang reyna na walang kahirap-hirap na gumagalaw sa gitna ng mga panauhin. Ang kanyang tawa ay mahina, ngunit kaakit-akit. Ang bawat salita ay may tamang timpla ng talino at karisma. Bawat isa, mula sa mga matatandang negosyante hanggang sa kanilang mga asawang socialite, ay nabibighani sa kanya. Habang hawak ang isang kopita ng champagne, pinapanood siya ni Javier mula sa di kalayuan. Isang pamilyar na pagmamalaki ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang kanyang asawa. Ang babaeng nagdala ng gilas at kislap pabalik sa kanyang buhay. Ang perpektong ina para sa kanyang anak. O iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Sa tabi niya, si Lia ay tahimik na nakaupo. Suot ang isang mamahaling bestida na pinili ni Isabela. Ang buhok nito ay maayos na nakatali sa isang laso at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Mukha siyang isang perpektong munting manika. Ngunit sa mga mata ni Javier, mayroong isang bagay na kulang. Isang bagay na hindi niya matukoy. Isabela, darling, tawag ng isang babaeng nagngangalang Daphne na may hawak na sariling kopita. I've heard so much about Lia's piano skills. Sabi mo, she's a prodigy. Baka naman pwedeng marinig namin ang kanyang talento. Isang alon ng pagsang-ayon ang maririnig mula sa mga nakapaligid na bisita. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Nakita ni Javier ang pagliwanag ng mukha ni Isabela.
Ito ang pagkakataong hinahanap nito, ang pagkakataong maipagmalaki ang kanyang proyekto. Of course, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngumiti ito sa mga kaibigan, ngunit nang lumingon ito kay Leah, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na sulyap na tanging si Javier lamang marahil ang nakapansin, mayroong isang utos sa mga matang iyon, isang utos na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Leah, darling, play that new piece for Tita Daphne and our friends. Lahat ng atensyon ay biglang nabaling sa maliit na bata. Naramdaman ni Javier ang biglaang paglamig ng kamay ni Leah na hawak niya. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay malalaki at puno ng isang takot na hindi niya pa nakikita dati. Isang tahimik na pakiusap. Papa, ayoko po. Ngunit bago pa man makapagsalita si Javier, ngunit may diin na hinawakan ni Isabela ang balikat ng bata at inakay ito papunta sa grand piano na nakapwesto sa gitna ng sala. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang nag-aabang na katahimikan. Umupo si Leah sa upuan ng piano na tila lalong lumiit sa harap ng napakalaking instrumento. Ang kanyang mumunting mga binti ay hindi man lang umabot sa sahig. Tumingin siya sa mga puti at itim na teklado na parang mga ngipin ng isang halimaw na handa siyang sakmalin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Nakita ni Javier ang panginginig ng mga ito. Kahit mula sa kanyang kinatatayuan, ang unang nota ay mali. Isang matinis na tunog na sumira sa gabi. Sinubukan niya ulit. Mali na naman. Ang katahimikan ay naging hindi komportable. Narinig ni Javier ang mahinang pag-ubo ng isang bisita. Si Isabela na nakatayo sa tabi ng piano ay hindi gumagalaw, ngunit naramdaman ni Javier ang tensyon na nagmumula rito. Ang peking ng ngiti nito ay nanatiling nakapaskil, ngunit ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Tumingin si Leah sa mga nag-aabang na mukha sa paligid niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. At sa sandaling iyon, isang malaking butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang kanyang buong mukha ay basang-basa na. Hindi siya humikbi. Tahimik lang siyang umiyak, habang nakatitig sa mga teklado na hindi niya magawang tipahin. Isang matinding hiya ang naramdaman ni Javier. Hiya para sa kanyang anak, hiya para sa kanyang sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang usbong ng galit para kay Isabela sa paglalagay sa kanilang anak sa ganitong sitwasyon. Bago pa man lumala ang lahat, mabilis na kumilos si Isabela. Isang malambing na tawa ang pinakawalan niya na bumasag sa tensyon. "Oh, my little performer," sabi niya habang marang hinahaplos ang buhok ni Leah. Medyo nahihiya po siya ngayong gabi. Stage fright, you know. Kinuha niya ang kamay ni Leah. "Maybe next time, darling. Let's get you some juice." Ang mga bisita ay ngumiti at tumango, madaling naniwala sa kanyang perpektong pagdadahilan. Bumalik sila sa kani-kanilang mga usapan. Ang insidente ay mabilis na nalimutan. Pero para kay Javier, hindi. Ang bitak sa salamin ay lumitaw na. At sa likod ng perpektong refleksyon ng kanyang asawa, mayroon siyang nasilip na isang bagay na madilim at hindi pamilyar. Ang biyahe pa uwi ay puno ng isang nakabibinging katahimikan. Si Leah ay nakatulog sa likod, marahil dahil sa pagod sa pag-iyak. Si Javier ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa tabi niya, si Isabela ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, hindi umiimik, hindi gumagalaw. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang malamig, mabigat, at puno ng pinipigilang galit. Sinubukan ni Javier na basagin ito. "Bella, she's just a child." Hindi siya lumingon. "Drive." Iyon lang ang sinabi nito. Ang boses ay matigas at walang buhay. Pagdating nila sa kanilang mansyon,
Binuhat ni Javier ang natutulog na si Lia at dinala ito sa kanyang silid. Maingat niya itong inihiga sa kama at hinalikan sa noo. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng anak, isang matinding paninisi ang bumuhos sa kanyang dibdib. Bakit niya hinayaan na mangyari iyon? Bakit hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili niyang anak? Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng silid. Ang puso'y mabigat sa pagsisisi at isang umuusbong na galit. Kailangan nilang mag-usap ni Isabela. Hindi na ito tama. Naglakad siya patungo sa kanilang master bedroom, handa nang sabihin ang lahat ng nasa isip niya. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa silid na kakalabas lang niya. Isang bulong. Huminto siya. Nakiramdam. Ang pinto ng silid ni Lia ay bahagyang nakaawang. At mula sa loob, narinig niya ang boses ni Isabela. Isang boses na hindi niya halos nakilala. Hindi ito ang malambing na tono na ginagamit nito sa publiko. Ito ay isang bulong, ngunit puno ng lason at pinipigilang galit. Ipinahiya mo ako. Ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo ay tila huminto sa pag-agos sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, idinikit niya ang kanyang mata sa siwang ng pinto. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa isang maliit na night lamp na hugis bituin na lumilikha ng mahahabang anino sa dingding. Si Lia ay hindi na natutulog. Nakaupo ito sa kama, ang likod ay nakasandal sa headboard. Ang mga mata ay dilat sa takot. Ang kanyang kumot ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Nakatayo sa paanan ng kama si Isabela. Ang kanyang anyo ay isang madilim na silweta laban sa liwanag. Hindi makita ni Javier ang kanyang mukha, ngunit naririnig niya ng malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng pag-iensayo, sinira mo sa isang gabi. Patuloy ni Isabela sa nakakakilabot na bulong. Sa harap ng lahat ng mga kaibigan ko, sa harap ng mga kasosyo ng papa mo, ginawa mo akong katawa-tawa. Hindi umiimik si Lia. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw nitong paghinga. Wala kang silbi. Ang huling dalawang salita ay sinabi ng may diin. Bawat pantig ay puno ng pagkasuklam. Sa sandaling iyon, ang unang instinct ni Javier ay buksan ng malakas ang pinto, sugurin ang kanyang asawa at ilayo ang kanyang anak mula rito. Isang mabangis na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit bago pa man siya makakilos, biglang bumukas ng tuluyan ang pinto. Lumabas si Isabela at sa isang iglap, ang madilim na anino ay nagbago. Ang tensyon sa kanyang mukha ay nawala. Pinalitan ng isang kalmado at halos mapagmahal na ekspresyon. Tumingin ito kay Javier na parang nagulat, ngunit walang bahid ng pagkakasala. "Oh, mahal," sabi nito. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lambing. "Gising ka pa pala. Tinitingnan ko lang kung maayos ang tulog niya." Nakatitig lamang si Javier, hindi makapagsalita. Ang mga salitang "wala kang silbi" ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Ang imahe ng takot sa mukha ni Lia ay nakatatak sa kanyang isipan. Paanong nagawa nitong magbago ng ganoon kabilis? Ngumiti si Isabela. Isang ngiting tila walang anumang bahid na kasamaan. Lumakad ito palapit sa kanya. Hinaplos ang kanyang braso. "Hajimik na siya," sabi nito na para bang walang nangyari. Medyo napagod lang sa party. Dumaan ito sa tabi niya. Nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango. Pumasok ito sa kanilang silid na tila iyon ang pinakanormal na gabi sa kanilang buhay. Naiwan si Javier na nakatayo sa pasilyo, nanlalamig, tuliro. Nakatingin siya sa nakasarang pinto ng silid ng kanyang asawa, pagkatapos ay sa bahagyang nakaawang pinto ng silid ng kanyang anak. Ang perpektong salamin ay hindi na lang may bitak. Ito ay tuluyan ng nabasag. At sa unang pagkakataon,
Natakot siya sa babaeng pinakasalan niya. Hindi na bumalik sa kama si Javier. Ang mga salitang narinig niya mula sa silid ni Leah ay umuugong sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ipinahiya mo ako. Wala kang silbi. Pumasok siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Tila sinusubukang harangan ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay nasa loob na niya. Kumakalat na parang lason. 2:00 na ng madaling araw. Ang buong bahay ay nababalot sa isang malalim na katahimikan. Isang katahimikang mapanlinlang. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey. Ang tunog ng yelo na tumatama sa kristal ang tanging ingay sa silid. Kailangan niya ng isang bagay na magpapakalma sa kanya. Isang bagay na mag-aalis sa pait na nararamdaman niya. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang isip ay gulong-gulo. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang paniwalaan na ang Isabela na kanyang minamahal, ang babaeng perpekto sa kanyang paningin, ay may kakayahang magsalita ng ganoong kasasamang mga salita sa isang bata, sa sarili niyang anak. Marahil ay mali lang ang kanyang narinig. Marahil ay dala lang ng galit. Pagod. Pagod na siyang mag-isip. Pagod na siyang magduda. At bigla, naalala niya. Ang camera. Ang munting alarm clock sa playroom ni Leah. Ang kanyang lihim na regalo. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting mapait. Ito na. Ito ang kailangan niya. Kailangan niyang makakita ng isang bagay na totoo. Isang bagay na puro. Kailangan niyang makita ang masasayang sandali ng kanyang anak para maalis ang dumi na iniwan ng gabing iyon. Binuksan niya ang laptop, inilagay ang password sa secure folder kung saan nakasave ang mga video. Puno ng pananabik ang kanyang puso, isang desperadong pananabik na makahanap ng katibayan na tama siya, na ang lahat ay maayos pa rin. Ang mga unang video file ay mula sa mga nakaraang araw. Pinindot niya ang isa. Sa screen, lumabas ang imahe ni Leah, nag-iisa sa playroom. Masayang-masaya ito, kinakausap ang kanyang mga manika. Gumagawa ito ng iba't ibang boses para sa bawat isa. Maya-maya, tumayo ito at nagsimulang sumayaw sa isang kantang, tanging siya lang ang nakakarinig. Ngumiti si Javier, isang tunay na ngiti. Ito ang kanyang Leah, ang kanyang masayahin at malikhaing anak. Lumagok siya ng whiskey. Ang init nito ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa. Pinanood niya ang ilang sandali pa. Ang bawat halakhak ni Leah sa video ay tila gamot sa kanyang naguguluhang isipan. Pagkatapos ay nakita niya ang folder na may petsa ng araw na iyon. Ang araw ng party. Marahil ay may video bago sila umalis. Pinindot niya ito, umaasang makakita ng isa pang masayang eksena. Ang video ay nagsimula sa isang tahimik na silid. Pagkatapos, pumasok si Leah. Hawak si Princess Mimi. Pinaupo niya ito at nagsimulang maglaro. Ngumiti ulit si Javier. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Isabela sa frame. Agad na naramdaman ni Javier ang pagbabago sa kapaligiran. Kahit sa loob lang ng video, ang masayang paglalaro ni Leah ay biglang huminto. Ang kanyang likod ay tumuwid at nagsalita si Isabela. Ang boses na lumabas sa speakers ng laptop ay hindi ang boses na alam niya. Ito ay malamig, walang emosyon, at may bahid ng pagkamuhi. Ano yan? Tanong nito. Tumutukoy sa kwintas na bulaklak sa manika. Pinanood ni Javier, ang ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang naglalaho. Pinanood niya habang kinukuha ni Isabela ang manika. Tinatanggal ang kwintas at tinatapon ito sa basurahan. Dumi lang yan. Napahigpit ang hawak ni Javier sa kanyang baso. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Umupo ka dyan at huwag kang gagalaw. Pinanood niya ang kanyang munting anak na sumunod na parang isang sundalo. Umupo sa isang silya sa gitna ng silid, nakatitig sa kawalan. Pinanood niya si Isabela na naupo sa isang tabi at nag-cellphone na parang walang pakialam
sa batang pinarurusahan niya. Ang pananabik sa puso ni Javier ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang lumalagong pagkabalisa. Ano no ito? Anong klaseng disiplina ito? Itinuloy niya ang panunood. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala. Ang bawat minuto ng video ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pananabik sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang lumalagong pagkabalisa. At sa huli, ng purong lagim. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paanong itinapon ni Isabela ang paboritong drawing book ni Lia sa sahig dahil lamang sa isang maliit na guhit na lumagpas sa linya. Narinig niya ang mga salitang, "Ulitin mo, gusto ko perpekto." Nakita niya kung paanong pilit na pinakakain si Lia ng gulay na ayaw nito. Tinatakpan ng ilong ng bata sa tuwing tatanggi itong buksan ng bibig. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ang isang eksena. Matapos mahulog ni Lia ang isang maliit na laruan, kinuha ito ni Isabela, itinayo ang bata, at buong lakas na inihagis ang laruan sa pader. Ilang pulgada lang mula sa mukha ni Lia. Ang tunog ng nabasag na plastik ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. "Sa susunod na maging pabaya ka ulit," sabi ni Isabela sa video. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng banta. Hindi lang yan ang masisira. Clang. Ang baso ng whiskey ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Javier na basag sa sahig at ang amoy ng alak ay humalo sa nanlalamig na hangin ng silid, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng kumikinang na screen. Ang babaeng pinanood niya ay hindi ang kanyang asawa. Ito ay isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng isang perpektong mukha. Ang regalo na inilaan niya para sa kaligayahan ng kanyang anak, ang munting alarm clock na yon, ay naging isang regalo ng katotohanan. Isang brutal, masakit, at hindi maikakailang katotohanan. Ang bawat tawa ni Lia na inaasahan niyang makita ay napalitan ng bawat luhang pilit nitong pinipigilan. Pinatay niya ang video. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang nakasusuklam. Ang bawat anino ay tila may sungay. Ang bawat ugong ng aircon ay tila isang masamang bulong. Nanatili si Javier na nakaupo, hindi gumagalaw. Ang mukha ay maputla na parang papel. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Isabela ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang damdaming hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Isang dalisay at malamig na galit. Isang galit na nagmumula sa puso ng isang amang nabigo. Isang amang nabulag. Isang amang ngayon pa lang tunay na nagising. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkalito, ay ngayon ay nanlilisik sa isang nakapirming determinasyon. Ang kanyang tingin ay napako sa nakasarang pinto ng kanyang study. Sa likod ng pintong iyon, sa pasilyo at sa loob ng kanilang silid, ay ang babaeng sumira sa kanyang tiwala at nagdulot ng hindi masukat na sakit sa kanyang anak. Ang pagtatanghal ay tapos na. Panahon na para harapin ang katotohanan. Panahon na para harapin ang halimaw na natutulog sa kanyang tabi. Hawak ang laptop na tila isang sandata, lumabas si Javier sa kanyang study. Ang bawat hakbang niya sa tahimik na pasilyo ay may bigat. Isang martsa patungo sa isang digmaang hindi niya inakalang mangyayari sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila kasinlamig ng yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Si Isabela ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Mukha siyang isang inosenteng anghel, isang obra maestra ng kagandahan at kapayapaan. Ngunit para kay Javier, ang imaheng ito ay isa na lamang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ang babaeng ito ay isang estranghero. Hindi siya nag-atubiling buksan ng ilaw
sa tabi ng kama. Ang biglaang liwanag ay gumising kay Isabela. Kumunot ang noo nito. Idinilat ang mga mata. Mahal? Anong problema? Anong oras na ba? Ang tanong nito, ang boses ay malambing pa rin dahil sa antok. Hindi sumagot si Javier. Umupo si Isabela. Hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Javier, tinatakot mo ako. May nangyari ba? Ang tanong nito, ang boses ay nag-aalala, ngunit mayroon pa ring pamilyar na kontrol. Tumingin ito sa paligid, tila naghahanap ng sagot. Sa halip na magsalita, dahan-dahan si Javier na kinuha ang laptop. Itinapat niya ito sa pagitan nila ni Isabela. Ang screen ay nakaharap sa kanya. Pinindot niya ang play button sa isa sa mga video file, ang pinakamasahol na video na napanood niya kanina. Ang imahe ni Leah na nakatayo sa gitna ng playroom ay lumabas sa screen. Ang malambing na boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ngayon, dahil sa konteksto ng mga salitang narinig niya kanina, ito'y naging nakakakilabot. Ipinahiya mo ako. Napatigil si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa malinaw na takot at pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Pinindot ni Javier ang pause. Ang tahimik na larawan ni Leah na nakaupo sa silya ay nanatili sa screen. Sino siya? Mahinang tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat. Tinitigan niya si Isabela sa mata. Ang kanyang tingin ay matalas. Tumatagos. Hindi na siya tumitingin sa isang asawa, kundi sa isang salarin. Javier! Ako yan. Mahinang sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Nagsimula na itong maghanap ng paraan para makalusot. I was teaching her. She was being difficult. Teaching her what, Isabela? Dagdag ni Javier, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Teaching her to be afraid? Teaching her she has no use? Sinubukan ni Isabela na makabawi. Mahal, hindi mo naiintindihan. I was just trying to discipline her. You're always so busy. Someone has to make sure she grows up right. Someone has to make her perfect. Umiling si Javier, isang mabagal at nakakabigong pag-iling. Perfect? Ito ba ang tingin mo sa perfect, Isabela? Ang ipatakot mo ang anak natin? Ang sabihan ng masasakit na salita? Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Itinuro niya ang screen. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Ang pagiging disciplined niya ay pagiging durog. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Isabela. Ngunit para kay Javier, ang mga luha na yon ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng desperasyon. Mahal, please, sabi nito. Ang tinig ay nababalot ng pakiusap. Hinawakan nito ang braso ni Javier. It's not what you think. I love Leah. I love you. I was just stressed. Maybe I was too harsh. Forgive me? Tinanggal ni Javier ang kamay nito na nakahawak sa kanya, tila nasusunog. Forgive you? Bahagya siyang tumawa, isang tawang walang saya. Isabela, hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay pagpapahirap. Ito ay pang-aabuso. Tinuro niya ulit ang screen. You said she has no use, na ipinahiya siya nito. Do you know how much that hurts a child, Isabela? Do you even understand what you've done? Nagpatuloy si Isabela sa pagmamakaawa. Nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang sariling mahirap na pagkabata, gamit ang kanyang nakaraang trauma bilang depensa. Ngunit hindi na makinig si Javier. Ang mga salita nito ay tila hangin lamang sa kanyang tainga. Tama na, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Tapos na ang lahat ng ito. Tumayo siya at naglakad patungo sa aparador. Binuksan niya ito at nagsimulang maglabas ng mga damit. Hindi kanya, kundi mga damit ni Isabela. Anong ginagawa mo?
Nagtatakang tanong ni Isabela. "You're leaving, Isabela," sabi ni Javier. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "Ngayon din." "Uuwi ka na ba sa amin?" sabi ni Isabela. Nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla at takot. "Javier, hindi mo pwedeng gawin to. Sino ang maniniwala sa'yo? Ako ang perpektong ina. Ikaw ang amang laging wala." Isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ni Javier. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang sinabi niya kay Lia, umuwi sa kanya. "Maaaring," sabi ni Javier, habang patuloy na nilalagay ang mga damit ni Isabela sa isang maleta. Pero ang katotohanan ay hindi maitatago ng perpektong imahe, Isabela. May ebidensya ako, at sa huli, ang hustisya ay mananaig. Napuno ng takot ang mukha ni Isabela. Nagsimula na itong umiyak. Ang tunay na pag-iyak na puno ng desperasyon, hindi ng manipulasyon. "Javier, please! Huwag mo akong iwan. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat." Ngunit huli na. Ang mga salita ni Isabela ay nawalan na ng halaga. Ang pagtitiwala ni Javier ay tuluyan ng nawasak. "Hindi na maaari," sabi ni Javier. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang perpektong larawan ay nabasag na. At sa pagkakataong ito, hindi na ito muling mabubuo. Ang pagpapaalis kay Isabela sa mansyon ay ang madaling bahagi. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Kinabukasan, sa loob ng isang malamig at napaka-formal na opisina sa Makati, kaharap ni Javier ang kanyang abogado, si Attorney Romero. Inilatag niya ang lahat, ang mga video, ang mga narinig niyang salita, ang takot sa mga mata ni Lia. Inaasahan niya ang isang mabilis at malinaw na landas patungo sa hustisya. Ngunit ang natanggap niya ay isang malamig na sampal ng realidad. Sumandal si Attorney Romero sa kanyang silyang gawa sa katad. Ang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. "Javier, malakas ang ebidensya mo. Walang duda. Ngunit kailangan mong maintindihan, ang laban sa korte ay hindi lang tungkol sa ebidensya." "Anong ibig mong sabihin?" naguguluhang tanong ni Javier. "Nasa video ang lahat. Kitang-kita ang ginagawa niya." Bumuntong hininga ang abogado, isang tunog ng pagod na tila sanay na sa mga ganitong kaso. Ang laban na ito ay laban din ng perception. Si Isabela Reyes Santos, sa mata ng publiko, ay isang huwaran. Isang socialite, isang pilantropo, ang perpektong asawa at madrasta. Ikaw naman. Huminto ito saglit. Tila nag-iingat sa susunod na sasabihin, ikaw ay si Javier Santos, ang CEO na laging abala, laging wala sa bahay. Tumama ang mga salita sa kanya na parang mga bato. Ang mismong mga salitang ginamit ni Isabela laban sa kanya. Gagamitin niya yan laban sa'yo. Pagpapatuloy ni Attorney Romero. Ipipinta ka niya bilang isang pabayang ama na ngayon lang nagpakita ng interes dahil gusto mo siyang siraan. Sasabihin ng kanyang mga abogado na ang mga video ay kinuha ng walang pahintulot, na ito'y out of context. Magiging isang marumi at mahabang laban ito, Javier. At sa proseso, ang pinakamasasaktan ay si Lia. Ang pangalan ng kanyang anak ay tila isang alarmang gumising sa kanya sa mas malalim na bangungot. Ang isang pangit na legal battle, ang media circus, si Lia na may ipit sa gitna. Hindi niya iyon kakayanin. At isa pa, dagdag ng abogado, na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib, ang impluwensya ng pamilya ni Isabela. Malalakas ang koneksyon nila. Papatagalin nila ito hanggang sa maubos ka, sa pera, sa pasensya, sa lahat. Lumabas si Javier sa opisina ni Attorney Romero na tila isang taong naglalakad sa ilalim ng tubig. Ang bawat ingay ng syudad ay malayo. Ang bawat galaw ay mabagal. Ang kanyang sandata, ang katotohanan, ay tila naging isang basag na espada.
Ang sistema na dapat sana'y poprotekta sa kanila ay ang mismong sistemang maaaring maging sanhi ng kanilang lalong pagkasira. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at nakapanlulumong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tulad ng inaasahan, tumawag ang abogado ni Isabela. Hindi para makipag-ayos, kundi para magbanta. Isang temporary restraining order ang hinain laban sa kanya na nagbabawal sa kanyang ilabas ang mga video. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa kanilang sirkulo na si Javier ay nagkaroon ng breakdown, na siya'y nagiging paranoid. Si Isabela sa kabilang banda ay nagpapakita sa mga social event na may malungkot ngunit matatag na ngiti. Ang biktima sa mga mata ng lahat. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating isang hapon. Umuwi si Javier at nadatnan si Yaya Nena na umiiyak sa may pintuan. Hawak ang isang maliit na bag. "Sir Javier," humikbi ang matanda. "Pinalalayas na po ako ni Ma'am Isabela." "Ano? Paano?" naguguluhang tanong ni Javier. "Wala na siya rito. Ako na ang may-ari ng bahay na ito." Ipinakita ni Yaya Nena ang isang sulat mula sa ahensya nito. Isang formal na reklamo ang isinampa ni Isabela, pagnanakaw. Isang pares ng hikaw na di umano'y nawawala. Isang kasinungalingan, alam ni Javier. Ngunit isang mabisang paraan para tanggalin ang nag-iisang testigo sa kanyang panig. Ginamit ni Isabela ang koneksyon nito sa ahensya para madaliin ang proseso. Walang nagawa si Javier kundi ang bigyan ng malaking halaga si Yaya Nena at ipangakong aayusin niya ang lahat. Habang pinapanood niya ang matandang papalayong naglalakad sa kanilang driveway, naramdaman niya ang tuluyang pag-iisa. Ang huling kakampi niya sa loob ng bahay ay nawala na. Ang mansyon ay naging isang malaki at tahimik na kulungan. Si Javier at si Lia, dalawang bilanggo sa loob ng isang palasyo ng kalungkutan. Sinubukan niyang kausapin ang anak, ngunit si Lia ay tila isang multo. Hindi na ito nagsasalita. Madalas niya itong mahuhuling nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay blangko. Ang dating takot nito kay Isabela ay napalitan ng isang malalim at nakakabahalang katahimikan. Isang hapon, habang nagmamaneho, napadaan si Javier sa preschool ni Lia. Oras na ng uwian. Huminto siya sa di kalayuan. Pinapanood ang mga batang masayang nagtatakbuhan, sumasalubong sa kanilang mga magulang. Nakita niya si Lia. Nakatayo ito sa isang sulok ng playground, malayo sa ibang mga bata. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang bestida. Hindi ito nakikipaglaro. Hindi ito tumatawa. Nag-iisa ito sa gitna ng karamihan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa ni Javier. Napagtanto niya na ang yaman niya, ang kapangyarihan, ang magandang bahay, lahat ng iyon ay walang silbi. Lahat ay nawala. Hindi niya kayang protektahan ang kanyang anak sa loob ng mundong ito. Hindi na ito isang laban na kailangan niyang ipanalo. Ito ay isang laban na kailangan nilang takasan. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperado, mapanganib, ngunit tanging paraan na nakikita niya. Kung hindi niya kayang ibigay kay Lia ang hustisya sa loob ng kanilang marangyang buhay, kailangan niyang ibigay sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kalayaan. Kahit na ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan. Ang desisyon ay naging isang apoy sa dibdib ni Javier. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang bigat sa kanyang puso ay napalitan ng isang matatag at malinaw na determinasyon. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang paghihintay. Panahon na para kumilos. Kinabukasan, umalis siya ng bahay na parang isang ordinaryong araw. Naka-business suit, dala ang kanyang briefcase. Hinalikan niya sa noo si Lia, na tahimik na kumakain ng almusal. "Papa has a long day at work, baby," sabi niya. Sinisigurong maririnig ng bagong kasambahay na ipinadala ng ahensya. "I'll be home late."
Ngunit hindi siya sa opisina pumunta. Ang una niyang hinto ay sa bangko. Isang malaking halaga ng pera ang withdraw niya. Sapat na para mabuhay sila ng ilang taon nang hindi nag-aalala. Isinilid niya ito sa isang duffel bag. Ang pangalawang hinto ay sa isang maliit na opisina ng isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Dala niya ang isang external hard drive. Sinalubong siya ng isang social worker, isang babaeng may mababait na mata, ngunit may bakas ng tapang sa mukha. Ibinigay niya ang hard drive. Nandyan ang lahat ng kopya ng video, sabi ni Javier. Gawin ninyo ang nararapat. Gamitin ninyo para mailigtas ang ibang bata. Ang tanging hiling ko lang ay protektahan ninyo ang pagkakakilanlan ng anak ko hanggat maaari. Ang huli niyang hinto ay sa opisina ng kanyang abogado. Iniwan niya ang isang sulat, isang special power of attorney na nagbibigay kapangyarihan sa kanyang pinagkakatiwalaang business partner na pamahalaan ang kanyang mga ari-arian at simulan ang proseso ng pagbebenta ng lahat. Isinama niya ang isang hiwalay na sobre para kay Attorney Romero na naglalaman ng kopya ng mga video at isang simpleng mensahe. Ilabas mo ito kapag sinubukan niya akong habulin. Pagkatapos ng tanghali, nagmaneho si Javier papunta sa preschool ni Leah. Ang araw ay tirik, ngunit para sa kanya, ito ang simula ng isang bagong umaga. Pumasok siya sa loob, ngumiti sa mga guro. May biglaang family emergency, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na naguutos. Kailangan ko nang isama si Leah. Dahil sa kanyang autoridad at sa sitwasyon ng pamilya na alam ng eskwelahan, walang nagtanong. Ilang sandali pa, si Leah ay nasa harap na niya. Ang maliit na backpack ay nasa kanyang likod. Naguguluhan itong tumingin sa kanya. Papa, uuwi na po tayo. Lumuhod si Javier para magpantay sila. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito. Hindi anak, aalis tayo. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang anak. Sinusubukang iparating ang lahat ng kanyang pagmamahal at pangako sa isang tingin. Pupunta tayo sa isang lugar na laging masaya. Isang lugar kung saan pwede kang maglaro kahit kailan mo gusto. Isang munting kislap ang nakita niya sa mga mata ni Leah. Isang kislap ng pag-asa. Talaga po, Papa? Oo, anak. Pangako, sabi ni Javier, sabay buhat sa kanya. Habang naglalakad sila palabas ng eskwelahan, papalayo sa buhay na kanilang iiwan, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot kay Javier. Iniwan niya ang kanyang kumpanya, ang kanyang mansyon, ang kanyang pangalan. Ngunit sa pagyakap niya sa kanyang anak, alam niyang dala-dala niya ang tanging yaman na may halaga. Sa mansyon sa Forbes Park, si Isabela ay naglalakad-lakad sa sala. Siya ang reyna na nagbabalik sa kanyang kastilyo. May hawak siyang isang court order, isang pansamantalang kustodya kay Leah habang dinidinig ang kaso. Isang panalo, isang maliit ngunit mahalagang panalo. Naghihintay siya, naghihintay sa pagdating ng kotse mula sa eskwelahan, naghihintay na muling mahawakan ang kanyang proyekto. Ngunit lumipas ang oras, 3:00, 4:00, 5:00. Walang Leah, walang Javier. Isang pagkainip na may halong inis ang nagsimulang kumain sa kanya. Tinawagan niya ang cellphone dahil ni Javier. Hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang opisina. Sabi ng sekretarya, hindi ito pumasok buong araw. 6:00 ng gabi, kasabay ng paglubog ng araw, tumunog ang telepono ni Isabela. Ang kanyang abogado, si Attorney Robles, ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi kalmado. Ito ay nag-aapura, halos natataranta. Isabela, I just received an email mula sa kampo ni Javier. Sabi nito, may video. At this time it's being sent to a major news network and a child protection agency. He's not bluffing. Nabitawan ni Isabela ang kanyang telepono. Hindi niya gagawin yon.
Kasabay ng pagbagsak ng telepono sa mamahaling Persian rug, napansin niya ang isang bagay, ang katahimikan, ang sobrang katahimikan ng bahay. Tumingin siya sa paligid, ang mga larawan nila ni Javier sa mga estante, ang mga mamahaling palamuti. Tumakbo siya paakyat. Una niyang pinuntahan ang walk-in closet nila. Ang kalahati nito, ang bahagi ni Javier, ay halos walang laman. Ilang mga lumang damit na lang ang natira. Pagkatapos, tumakbo siya sa silid ni Lia. Ang kama ay maayos. Ang mga manika ay nakahanay pa rin. Ngunit nang buksan niya ang aparador, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Wala. Walang laman. Maging ang mga medyas at maliliit na sapatos ay kinuha. Bumalik siya sa gitna ng sala, humihingal, ang isip ay hindi makapaniwala. Tumingin siya sa malaking bintana. Sa papalubog na araw, doon niya naintindihan, hindi sila babalik. Nakatayo si Isabela sa gitna ng malawak at marangyang mansyon, ang kanyang tropeyo, ang kanyang kaharian. Ngunit ito'y isang kahariang walang laman. Isang kastilyong walang prinsesa at hari, isang malakas at puno ng kabiguang sigaw, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng isang reynang natalo na naiwang mag-isa sa kanyang pekeng paraiso. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang perpektong kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga kuliglig. Ang liwanag ng mga nagtataasang gusali ay napalitan ng libo-libong bituin sa isang malawak at madilim na kalangitan. Ang amoy ng usok at polusyon ay napalitan ng samyo ng basang lupa at mga bulaklak ng kalachuchi. Dito sa isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na probinsya sa Timog, daan-daang kilometro ang layo mula sa Forbes Park, sinimulan ni Javier at Lia ang kanilang bagong buhay. Ang bahay ay luma, gawa sa kahoy at bato, at may malawak na hardin na napabayaan na. Malayo ito sa mansyon na kanilang iniwan. Walang aircon sa bawat sulok, walang mga katulong na nakabuntot. Ngunit para kay Javier, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ang mga unang araw ay ang pinakamahirap. Ang katahimikan na dala ni Lia mula sa Maynila ay tila mas lumalim pa. Madalas siyang nakaupo lang sa may bintana, nakatingin sa labas, ngunit tila wala namang nakikita. Ang kanyang malalaking mata ay blangko, walang emosyon, hindi pa rin siya nagsasalita. Ang takot ay nakatanim ng malalim sa kanyang puso. Sa kanilang unang gabi, sa bagong bahay, nagising si Javier sa isang mahinang iyak mula sa kabilang kwarto. Mabilis niyang dinaluhan ito at nakita si Lia na nakaupo sa kama. Nanginginig ang buong katawan, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Isang masamang panaginip, isang bangungot ng nakaraan kung saan marahil ay naroon pa rin ang anino ng kanyang madrasta. Hindi siya nagsalita. Umupo lang si Javier sa tabi niya. Niyakap ito nang mahigpit hanggang sa muling bumagal ang paghinga nito, hanggang sa ang panginginig ay napalitan ng pagkahimbing sa kanyang mga bisig. Magdamag siyang nanatili roon, ang ama na naging unan at kumot ng kanyang anak, binabantayan ang bawat paghinga nito. Kinabukasan sinubukan ni Javier na magluto ng almusal. Bilang isang CEO na nasanay na laging pinagsisilbihan, ang kusina ay isang bagong mundo para sa kanya. Sinubukan niyang magprito ng itlog at hotdog. Umalingasaw ang amoy ng sunog. Nataranta si Javier. Mabilis niyang pinatay ang kalan, ngunit huli na. Ang mga itlog ay naging itim sa gilid at ang hotdog ay halos hindi na makilala. Napakamot siya sa ulo habang inilalapag ang plato sa mesa kung saan nakaupo si Lia. "Pasensya na anak," sabi ni Javier. Tumatawa ng mahina sa sarili niyang kapalpakan. Hindi pala ganoon kadali maging chef. Sunog ang almusal natin. Inaasahan niyang hindi iimik si Lia o kaya ay matatakot dahil sa usok. Ngunit nang tingnan niya ang anak, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang ngiti. Isang napakaliit,
Halos hindi mapansing ng ngiti sa mga labi ni Leah. Sa mundo ni Isabela, ang pagkakamali ay kasalanan. Ang sunog na pagkain ay dahilan para magalit. Ngunit dito, sa piling ng kanyang ama, ang pagkakamali ay nakakatawa. Hayaan mo, sabi ni Javier, ginagantihan ng nangiti ng anak. Bibili na lang tayo ng pandesal sa kanto. Sa mga sumunod na linggo, dinala ni Javier si Leah sa isang child psychologist sa bayan, si Dr. Reyes. Sa unang sesyon, nakaupo lang si Leah. Yakap-yakap ang bago niyang manika. Isang simpleng manika na gawa sa tela na binili ni Javier sa palengke. Hindi ito nagsalita. Okay lang yan, sabi ni Dr. Reyes kay Javier pagkatapos ng sesyon. Ang paghilom ay hindi isang karera. Ang mahalaga, nararamdaman niyang ligtas siya. Ang kanyang boses ay babalik kapag handa na ang kanyang puso. Habang naghihintay sa labas ng klinika, sinilip ni Javier ang kanyang telepono. Ito ang unang beses na binuksan niya ang kanyang data simula nang umalis sila. Bumaha ang mga balita. Isabela Reyes Santos, inireklamo ng child abuse. Kilalang socialite, bagsak ang pangalan. Javier Santos, nawawala. Nakita niya ang mga larawan ni Isabela sa newsfeed. Hindi na ito ang perpektong reyna. Mukha itong pagod, magulo ang buhok, tinatakpan ng mukha mula sa mga kamera habang lumalabas ng piskalya. Ang mga kaibigan nito sa alta sosyedad ay isa-isang naglabas ng pahayag na kinokondena siya. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Pinatay ni Javier ang kanyang telepono at ibinalik sa bulsa. Wala siyang naramdamang awa, wala ring naramdamang tuwa, wala lang. Tapos na ang kabanatang yon ng buhay nila. Ang mahalaga ay ang ngayon. Pag-uwi nila, dumiretso sila sa hardin. Ito ang paboritong gawin ni Javier tuwing hapon. Ang magdilig ng mga halaman. Nakakagaan ng loob ang amoy ng lupa at tubig. Tinulungan siya ni Leah. Hawak ng bata ang maliit na hose, binabasa ang mga gumamela, basang-basa na ang tsinelas nito at may putik na sa kanyang binti. Kung nakita ito ni Isabela, tiyak na pinarusahan na siya. Ngunit pinanood lang siya ni Javier, nakangiti. Sige lang anak, diligan mo pa. Biglang huminto si Leah. Ibinaba nito ang hose. Tumingin ito sa paligid, sa lumang bahay, sa matatayog na puno ng niyog, at sa papalubog na araw na nagkukulay kahel sa langit. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso kay Javier. Sa loob ng mahabang panahon, narinig ni Javier ang boses ng kanyang anak. Mahina, nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Papa? Simula nito, lumapit si Javier at lumuhod sa harap niya. Ano yon anak? Tinitigan siya ni Leah sa mata, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Dito na po ba tayo titira? Magpakailanman? Hinawakan ni Javier ang pisngi ng anak, pinahid ang isang maliit na putik. Puno ng pagmamahal at katotohanan ang kanyang sagot. Oo anak, dito na tayo. At walang sino man ang makakasakit sa iyo dito. Pangako. Hinakap siya ni Leah ng mahigpit. At sa ilalim ng simpleng langit ng probinsya, naramdaman ni Javier na sa wakas, nakawi na sila. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa probinsya ay puno ng halakhak. Isang tunog na halos kinalimutan na ni Javier. Nakaupo siya sa hagdanan ng kanilang munting beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood ang pinagmumulan ng matamis na musikang yon. Si Leah, kasama ang 2 pang batang kapitbahay, ay masayang naghahabulan sa kanilang malawak na damuhan. Ang kanyang buhok, na ngayon ay hindi na laging nakatali sa isang perpektong laso, ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang bestida ay may bahid na ng lupa sa laylayan, at ang kanyang mga paa ay nakayapak. Wala na ang munting manika na laging nakakrus ang mga balikat. Wala na ang batang takot gumawa ng ingay. Ang nasa harap niya ngayon ay isang tunay na bata, masigla, malikot, at higit sa lahat, malaya. Mula sa kusina, lumabas ang isang pamilyar na figura,
Dala ang isang bandehado ng bagong lutong turon at malamig na juice. Sir Javier, merienda na po, sabi ni Yaya Nena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang pinapanood din ang mga bata. Matapos ang ilang linggo sa probinsya, hinanap ni Javier si Yaya Nena. Natagpuan niya ito sa dati nitong tirahan at inalok na muling maging bahagi ng kanilang buhay, hindi bilang kasambahay, kundi bilang pamilya. Agad itong pumayag. Ang presensya ng matanda ay nagdala ng karagdagang init at kapanatagan sa kanilang bagong tahanan. Yaya, sinabi ko na sa'yo. Javier na lang. Sagot niya, nakangiti. Ay, nakakahiya po, sabi ng matanda. Ngunit may ngiti rin sa kanyang mga labi. Tawagin niyo na po ang mga bata. Baka po lumamig ito. Lia, mga bata, merienda, sigaw ni Javier. Agad na nagtakbuhan ang tatlo. Nag-uunahan, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang kumakain sila sa sahig ng beranda, lumapit si Lia kay Javier. May hawak na isang papel at mga krayola. Ito ang bago niyang paboritong gawin. Isang bagay na ipinayo ni Dr. Reyes para mailabas niya ang kanyang mga nararamdaman. Papa, tingnan niyo po, sabi ni Lia, ipinapakita ang kanyang ginuhit. Sa papel, mayroong isang maliit na bahay na may usok na lumalabas sa chimenea. Sa tabi nito ay may dalawang tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay. Ang kanilang mga mukha ay iginuhit bilang mga nakangiting bilog. Sa itaas, isang malaking dilaw na araw ang sumisikat na mayroon ding nangiti. Kinuha ni Javier ang papel, tinitigan niya ang simpleng obra ng kanyang anak. Ang malaking stick figure ay malinaw na siya, at ang maliit sa tabi nito na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay ay si Lia. Hindi napigilan ni Javier ang pag-init ng kanyang mga mata. Naalala niya ang mga perpektong painting na nakasabit sa mansyon nila dati, mga mamahaling abstract na walang buhay, walang kwento. Ngunit ang simpleng drawing na ito, nagawa sa mumurahing krayola, ay naglalaman ng buong mundo. Ang ganda naman nito, anak, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Lia sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng isang karunungang hindi mo aakalain sa isang 5 taong gulang. Ito po ang perpektong larawan, Papa, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Javier. Hindi na niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak sa papel. Mabilis niya itong pinunasan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa mabangong buhok nito. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan ng naglaho. Kinahapunan, dinala ni Javier si Lia sa isang malawak na burol na malapit sa kanilang lugar. Dala nila ang isang saranggola na sila mismo ang gumawa. Isang simpleng saranggola na gawa sa patpat ng kawayan at makulay na papel de hapon. Ang hangin ay malakas at perpekto para sa pagpapalipad. Handa ka na, prinsesa? Tanong ni Javier. Handa na po, Papa. Masayang sagot ni Lia. Binitawan ni Javier ang saranggola at mabilis itong inilipad ng hangin. Humanga sila habang ito'y unti-unting tumataas, sumasayaw sa asul na kalangitan. Ibinigay ni Javier ang pisi kay Lia at magkasama nilang hinawakan yon. Nararamdaman ang hila ng hangin, ang puwersa ng kalayaan. Habang nakatingala sila, pinagmamasdan ang saranggola na malayang lumilipad. Napagtanto ni Javier ang lahat. Iniwan niya ang isang kaharian ng kayamanan, ngunit ang natagpuan niya ay isang buong sansinukob. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Ito ay nasusukat sa lakas ng tawa ng iyong anak, sa init ng kanyang yakap, at sa kapayapaan ng kalooban na dulot ng isang simpleng buhay na puno ng katotohanan. Nilingon niya si Lia. Ang mukha nito ay nakatingala sa langit. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. At ang isang tunay, walang halong perpektong nangiti
ay nakaguhit sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malawak na kalangitan, habang ang kanilang saranggula ay malayang sumasayaw sa hangin, alam ni Javier na sa wakas, hindi lang sila nakauwi. Sila ay tunay na malaya. Sa pagtatapos ng kwento ni Javier at ng kanyang anak na si Lia, malinaw na hindi lahat ng kumikislap ay tunay na ginto. Sa likod ng marangyang mansyon at perpektong imahe ng pamilya, may isang batang tahimik na nasasaktan at isang amang nagbulag-bulagan dahil sa ilusyon ng tagumpay. Ngunit nang magising ang konsensya ni Javier, pinili niyang wasakin ang huwad na kapayapaan upang iligtas ang tunay na mahalaga, ang kalayaan at kaligtasan ng kanyang anak. Sa huli, ang pagmamalupit at pagkukunwari ni Isabela ay nahubaran at ang kasamaan ay tumanggap ng nararapat na kapalit. Samantalang si Lia, na minsang nakakulong sa takot, ay muling nakatikim ng pag-aaruga at pagmamahal na wagas. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa tapang na pumili ng tama. Ang mabuti ay maaaring masaktan, ngunit hindi kailanman talo. Sa inyong palagay, mahirap ba talikuran ang marangyang buhay para sa kapayapaan ng pamilya? Kung kayo ang nasa posisyon ni Javier, gagawin niyo rin ba ang parehong sakripisyo? Kumusta kayo ngayon? Sana ay ligtas at payapa ang inyong mga puso. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Inaanyayahan ko kayong magbahagi ng inyong saloobin dahil mahalaga sa akin ang inyong boses at karanasan.